Kinabukasan sinabi ni Lena sa dalawa na may trabaho silang natanggap na para talaga sa kanila. Naghanda ang tatlo para umalis at si Aya ang nagasikaso ng mga pagkain at matapos niya mag-impake ay tinanong niya ang sarili kung magiging kapakipakinabang ba ang mga prutas na dala niya habang nakatingin sa kahon na puno ng mga scale fruits. Habang nasa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay ay unti-unting lumalapot ang hamog sa kanilang daraanan na dahilan para halos hindi na sila makakita. Ipinakita ni Lena ang mapa sa kanila at sinabing dapat malapit na sila sa malaking kastilyo na kanilang pupuntahan. Nahanap nila ito pagkatapos magmasid na mas maigi. 3 oras bago ito ay dumating sila sa guild reception para kumpirmahin sa receptionist na tatanggapin nila ang trabaho. Sinabi nito na limitado ang oras nila para sa trabaho at nilinaw na wala silang alam tungkol sa nilalang na kailangang hulihin na hindi pa nga nila sigurado kung isang halimaw na ito. 2 buwan na ang nakalipas na ipadala ang isang adventuring party sa Northmont Valley Region para magsagawa ng survey tungkol sa densidad ng mga halimaw. Ngunit hindi na sila nakabalik at ang mga adventurer na ipinadala para hanapin sila ay nawawala rin isa-isa at hanggang ngayon, 18 adventurers na mula sa ranggong A hanggang D ang nawawala. Nang suriin ni Lena ang listahan ng mga nawawala ay nakilala niya ang ilan sa kanila dahil sila ang nagturo sa kanya ng maraming bagay noong baguhan pa siya. Sinabi ng receptionist na ang tanging alam nila ay lahat ng nawawala ay nagtungo sa mansyon ng dating Conde ng Montes, isang manor na itinayo 30 taon na nakalilipas na isang mayamang adventurer. Walang nakakalam kung anong kakayahan ang taglay ng Conde dahil sa matagal na itong patay at ang manor ay lubos na napapabayaan. Para matapos ang misyon ay kailangan nilang hanapin ang mga nawawalang adventurer at alamin ang dahilan ng kanilang pagkawala. Bagamat maraming high-ranking parties na nawala at ang mga leader ng guild ang nagdalaga ng rank para sa quest at wala silang magagawa tungkol dito. Pakiramdam ni Lena ay may kakaiba sa trabaho nito at sinabi niya kay Light na baka masyadong delikado ito, ngunit makikita sa mukha ni Light ang pananabik dahil gusto niyang sumama at tinanong ng receptionist kung sasama ang batang babae at ipinaliwanag ni Light na taglay nito ang appraisal scale at mapagkakatiwalaan ang kanyang kakayahan. Dahil sa reaksyon ng receptionist at nilinaw ni Light na aksidente niyang nakain ang isang skill fruit, balik sa kasalukuyan ay nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay at ang tatlo ay dumaan sa isang mapanganib na daanan sa Rocky Mountains upang makarating sa manor. Gayunpaman sa sandaling nawalan ng poco si Aya at ang gilid ng bani na kinatatayuan niya ay biglang bumigay. Dahil dito ay nahulog siya sa bangin pero nagawang saluhin ni Light at Lena at nailigtas silang tatlo nang gamitin ni Light ang kanyang kakayahan para maiwasan ang pagbagsak at ligtas silang nakarating sa lupa. Bagamat nakaramdam ng ginhawa, agad na naghingat ang dalawang babae na mapansin nila ang panganib sa paligid. Sa loob lamang ng ilang segundo ay napapalibutan na sila ng mga halimaw at madaling natalo ni Light ang isa sa mga ito. Pero nang tingnan niya na mabuti napansin niya mga adventurer ang mga ito, ipinaliwanag ni Aya na sila ay mga undead na mga taong naging halimaw. Kapag kinagat nila ang isang buhay na tao ay nagkakaroon ng panibagong undead kaya't kailangan nilang maging mainat. Hindi lang iyon taglay rin ng mga undead ang kanilang mga kakayahan bilang dating adventurer. Kinumpilma ni Lena at sa tulong ni Aya na sila nga ang mga nawawalang adventurer na hinahanap nila. Bagamat hindi komportable si Light nagalinlangan siyang saktan ng mga kapwa-adventurer kaya't hindi siya nakapag-react agad nang atakehin siya ng isa. Nailigtas siya ni Lena na walang pag-alinlangan at sinabi sa kanya na naunawaan niya ang kanyang pag-alanan. Pero hindi nila maaaring iwan ang mga ito sa denoong kalagayan na kailangan nilang kumilos. Sinabi rin ni Lena na kailangan nilang pumasok sa manor dahil posible pa ring may mga nakaligtas. Ngunit sa pagpasok nila ay mas malaking grupo ng undead adventurers ang kanilang natagpuan. Habang nakikipaglaban si Lena ay napansin ni Light kung paano mabilis na nagbabago ang estilo ng kanyang mga atake depende sa uri ng kalaban. Ang puso ang kahinaan ng mga undead na mukha pa ring tao at habang ang mga nabubulok na kalansay ay kailangang mataga. Parehong mataas na antas ang Sword Saint at Sword God na kakayahan pero bagamat mas malakas ng kaunti ang Sword God, hindi pa ito lubos na naisa sa puso ni Light. Dahil dito ay ilang hakbang pa rin ang laman ni Lena sa kanya at gayunpaman ay hindi ibig sabihin ito na maaari siyang magpahinga. Nagsimula na rin siyang lumaban sa mga undead na sa isang sandali ay may undead na nagtangkang humatate kay Aya mula sa likod. Ngunit nang sundin niya ang tagubilin ni Lena na yumukod at mabilis niyang nabot ang kalaban at napatay ito gamit ang isang saksak, napantanto ni Light na ginagawa nila ito upang protektahan si Aya kaya't kahit isang saglit ng kahinaan ay maaaring maging delikado. Bago sila umakyat sa ikalawang palapag ay binanggit ni Light na may 18 na nawawalang adventurer, pero nakakita na sila na mas marami pa undead kaysa doon na hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Lena na posibleng may iba undead na dati na naroon at sumama lamang pero kakaiba pa rin ang sitwasyon. Habang paakyat ay napansin ni Light ang isang malaking portrait na nagbigay ito sa kanya ng ideya kung sino ang Conde ng Montes, samantala isang misteryosong babae ang pinagmamasdan sila mula sa malayo. Malinaw niyang alam ang tungkol sa kanya mga bagong bisita at hinikayat silang magpatuloy. Ayon sa kanya ay hindi pa maaaring magsimula ang lahat hanggat hindi dumarating ang espesyal na panauhin at ito ang Fruit Master na si Light. Habang naglalakad ang grupo sa isang malaking pasilyo ay inihisip na ni Draw kung anong uri ng rondo ang nais niyang gamitin upang tapusin ang buhay ni Light.
Biglang may tumalo na undead mula sa kanilang blind spot ngunit mabilis itong natalo ni Light dahil sa kanyang mahusay na reflexes. Sa ilang segundo lamang ay napapalibutan na sila ng mga halimaw. Tumayo sina Light at Lena na magkasandal para matapan ang anumang blind spot. Napansin ni Light na mga halimaw sa palapad na ito ay kumikilos na mas kakaiba na mas matalino at mas organisado. Agad niyang binalaan si Lena na mag-ingat at ginamit naman ni Aya ang kanyang appraisal skill at nalaman niya ang mga undead ay na-tame. Ibig sabihin ay mayroong may control sa kanila at doon napansin ni Light ang mga hibla ng sinulid na patungo sa dulo ng pasilyo. Ipinaliwanag ni Aya na ang mga hibla na iyon ang ginagamit upang magpadala ng magic power, kaya't ang kanilang masamang amo ay maaaring nasa dulo nito. Nang makarating ang tatlo sa dulo ng pasilyo at binuksan nila ang pinto at napansin ni Lena na ito ay isang ballroom na isang lugar kung saan karaniwang idinaraos ang mga kasiyahan. Biglang may isang babaeng sumasalubong sa kanila na sinasabing matagal na niya hinihintay ang kanilang pagdating. Naisip na niya raw na mamamatay na siya sa paghihintay at lumapit siya upang ipakilala ang sarili bilang isa sa One Wing of Black Swan, ang elite forces ng darkness na si Drala at tinawag niya si Light gamit ang kanyang buong pangalan. Ngunit si Light ay masaya lang na makahanap ng isa pang buhay na tao. Gayunpaman nagduda siya kung totoong nakaligtas si Drala at sa isang kilos ng kanyang kamay. Tinawag ni Drala ang isang grupo ng undead upang suportahan siya at agad naman dinamit ni Aya ang kanyang appraisal skill at ipinalam kina Light at Lena na ang kakayahan ni Drala ay necromancy, isang kakayahan para kontrolin ang mga halimaw na uri ng bangkay at espiritu. Pati ang kanilang mga kasanayan at natatanging kakayahan ay nagagamit niya at tinawag ni Drala ang appraisal skill na isang nakakainis na bagay na bahagyang nakapagpatakot kay Aya at biglang tinanong ni Light si Drala kung naroon ba siya para sa isang trabaho mula sa Adventurers Guild at kung posible bang magtulungan na lang kaysa maglaban. Nilinaw ni Drala na hindi ganoon ang sitwasyon na naroon lamang siya para patayin ang Fruitmaster at ang una niyang ginawa ay kontrolin ang isa sa kanyang mga halimaw upang atakihin si Light mula sa kanyang blind spot. Ngunit nagawa itong talunin ni Light. Tinanong niya si Drala kung bakit gusto siyang patayin. Sinabi niya na iyon ang hutos na ibinigay sa kanya kaso hindi na masabi pa ni Drala ang iba pang detalye dahil isa itong lihim. Hinakala ni Light at Lena na alam na nito na darating sila kaya hinintay sila rito at sinabi ni Lena na hindi pa niya naririnig tungkol sa isang grupo na tinatawag na Black Swan o isang makapangyarihang kakayahan tulad ng necromancy. Sinagot naman ni Drala na napagod na siyang maghintay dahil masyado silang natadolantay at bilang kabayaran, hinaasahan niyang libangin siya ng husto at mula roon ay magkasamang nakipaglaban sina Light at Lena upang lipulin ang mga undead na umatake sa kanila. Ngunit ang sumunod na nangyari ay naghanda si Drala ng isang espesyal na sorpresa para kay Lena na ipinakita niya ang dalawang adventurer na kilala na ni Lena noon. Lubos na nabigla si Lena nang makita ang kanilang kalagayan at habang nasa gulat siya, binalaan siya ni Aya na mag-ingat dahil ang mga undead na iyon ay may mga kakayahan. Ang lalaki ay may close skill na nagpapahaba at nagpapatigas ng kanyang mga kuko habang pinapalakas ang kanyang lakas, samantala ang babae naman ay may mirror strike na nagbibigay daan sa kanya na umatake gamit ang mga salamin na imaheng nasa magkabilang panig niya. Nagsimulang ma-pressure si Lena sa pagtatanggol laban sa dalawa ng sabay-sabay kaya unti-unti siya umatras upang mapanatili ang kaligtasan. Samantala ay napansin ni Drala kung gaano nakakainis si Aya para sa kanya kaya't nagdesisyon siyang tanggalin ito sa laban. Agad na dumating si Light upang protektahan si Aya mula sa undead subalit dahil dito ay napalibutan siya ng mga kalaban. Habang iniisip ni Light kung paano ipagtanggol si Aya ay binigyan siya ni Drala na mas maraming pagsubok gamit ang iba't ibang kakayahan ay naatake sila mula sa maraming direksyon. Dahil sa haba ng laban ay unti-unti nang napapagod si Light, samantala si Lena ay tanggap na ang katotohanan na wala siyang magagawa kundi sirain ang dati niya mga kaibigan nang dumating siya sa Sacred City at sila ang unang lumapit sa kanya. Ilang linggo ang lumipas ay tuwang-tuwa sila na maabot niya ang rank at nilinaw ni Lena sa kanila na ang tagumpay na iyon ay dahil sa tulong nila. Ang matatamis na alaala na ito ay bumabangga sa malagim na kalagayan ng dalawa sa harap niya ngayon, habang abala siya sa pakikipaglaban na hindi na niya nakikita kung ano ang nangyayari kina Light at Aya. Alam niyang kailangan niyang tapusin ito agad at ang pinakamahusay na paraan ay putulin ang mga hibla na kumokontrol sa dalawa. Mabilis siyang lumapit upang putulin ang mga hibla kaso bago niya ibigay ang huling suntok ay naalala niya ang mga imahe ng dalawa habang nakikipag-usap sa kanya. Sinabi ng dalawa na hindi mali ang ginagawa niya at tinanggap nila na ito na ang wakas ng kanilang pakikipagsapalaran. Nagpasalamat sila sa lahat ng ginawa niya para sa kanila dahil isinasaalang-alang ang hiling nila. Pinili niyang tapusin ito ng mabilis upang hindi na sila maghirap pa. Gumamit siya ng espesyal na atake para dito matapos iyon ay malungkot niyang nagpaalam sa kanila habang dinadala ang bigat ng kanyang damdamin nang hindi na nagsasayang ng oras na agad na bumalik sila na kina Light at Aya at sa puntong iyon, patuloy si Light sa paglaban sa mga undead na papalapit sa kanila. Kahit na marami na siyang napatumba tila hindi pa rin nauubos ang kanilang kalaban at doon niya napagtanto ang isang bagay at tinanong si Aya kung kaya ba ng necromancy na lumikha na mas maraming undead. Sinagot siya ni Aya na hindi at ipinaliwanag na ang kakayahang ito ay nagko-control lamang sa mga undead na naroon na sa lugar. Napagdalaman niya ito matapos gamitin ang appraisal skill kay Drala at sa muli,
Na marinig ito ay napaisip si Light kung saan nanggaling ang napakaraming undead. Matagal na abandonado ang manor na ito at hindi katulad ng isang sementeryo o battlefield. Wala dapat masyadong patay dito sa simula pa lang. Dahil dito ay nagdesisyon si Aya na gamitin ang kanyang kakayahan upang masuri ang lugar at alamin ang katotohanan. Sinabi naman ni Draw na mas matalino sila kaysa sa inaakala niya at gusto niya ang matatalinong tao. Ngunit bago pa ito maging mas mahirap para sa kanya at nagdesisyon siyang alisin ang gumagamit ng appraisal skill. Bigla niyang tinontrol ang isang undead upang umatake kay Aya mula sa likuran ngunit mabilis na kumilos si Light at nailigtas ito. Muli siyang nag-isip ng paraan dahil alam niyang kung magpapatuloy sila sa ganitong sitwasyon, tuluyan silang mawubos. Nagbiro si Draw tungkol sa kanyang mabibigat na hakbang at tinawanan ang kanyang kalagayan. Na magreklamo si Light tungkol sa pag-atake sa isang bata ay nilinaw ni Draw na walang etikete sa banquet na ito at sa kabila ng lahat, nanatiling nasa depensa si Light upang maiwasang mapagod pa ng husto. Para masigurong ligtas si Aya ay pinakapit na ito sa kanyang likod at ipinakita ang kanyang determinasyon na ipagtanggol siya sa ganitong paraan. Ngumiti si Draw habang pinapanood ito at inisip na nakakatuwa ang ginagawa ni Light habang pinapanatili niyang napapalibutan sila ng undead. Samantala sa ibang eksena ay makikita ang isang banal na kapatid na babae na tila nasisiyahan habang pinagmamasdan ng isang mahiwadang salamin. Sa salamin ay makikita unti-unting nagaganap ang isang lunar eclipse. Tinanong siya ng kanyang tagapaglingkod kung ano ang nakita niya. Sinabi niya may anino na lumalamon sa buwan na isang bagay na kahit ang a priori ay walang laban dito.